Eto na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong objectivity kung hindi pa siya sira. Senador Robin Padilla, absent sa special session, pero ang daming time magreklamo at manood ng sarili niyang pelikula. Auntie Claire, naghang sa isang press briefing. Anyari? Senador Alan Peter Cayetano, may pa-shoutout sa kanyang haters. Shout out! Isang lalaki nag-dirty finger habang nakikipag-selfie kay Senator Win Gatchalian. AI analyst na si Jin Pu. Binanatan ang impeachment prosecution team. Teka, parang may kulang. Oo nga, ano Ha? ba yun? Parang may kulang. Oh! Uy! Ano ba to? Parang ba't may flowers? Thank you so much. Sa akin ba to? Ay, hindi. Ano to? Cartoon Network? Akala ko para ibang kay network VP. to. No? Parang familiar itong ano na to, setup. Parang din yung sa The Hague. At doon nag-birthday si Vice President. Kita mo, may mga damo sa ulo. No? Tapos may balaklak na hawak. Diba? At saka Bagay ano? sa kanya. Nakita mo, yung may mga damo-damo rito. Talaga? Kala mo Hindi ko diwata? nakita. Oh. Oo. Ngayon ako nakakita ng ganong klaseng diwata. No? May pa-flowers. Oo. Ito yung ano, of course, we are praying na sana yung impeachment process ay talagang, ano, Magkaroon ng bloodbath. yes, Mm. gaya ng kagustuhan rin naman ni VP Sara. Yes. Diba? O baka hindi marinig yung ating dasal. So, dapat talaga nakaganito. Anak, bagay sa yan. Parang yung ano, yung social media influenza sa Senado. Influenza? Ano yan? Spanish flu? Pinatay yung ilang milyon? 50 million? Senate flu. Oo. Hindi yung sa Senate, hindi flu yun. Ano yun? Mas matindi pa sa Ebola yun. Ayan. Oo. Ang ganda ng flowers. Mhm. VP, para sa'yo ito. Inom din po kayo. Ah. Ayan. Kailangan nyo ng tubig. Hydrate. Kasi... Gusto mo, i-pray over pa natin. Paano yung mga karton doon, pinipray over, nakita mo? Oo! Diba, sinusubuan pa. Yes! Diba? Wala tayong At pagkain. minsan, lumulunok. Napapalunok ako sa'yo. Magsimula tayo! Luzon, Visayas, Bardagulan na po! Ito po si Ronald Llamas. Og sa mga kababayan nato sa Mindanao, ako si Lovely Granada. Boom. At ito ang The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas. Absent na nga. Ngayon, reklamador pa. Matapos kasing umabsent sa special session para manood ng kanyang sariling movie screening, ngayon gusto ni Senador Robin Hood Padilla magpatawag ng special session kaugnay ng kanyang panukalang batas para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Naiintindihan naman niya, kaya ang batas na ito, nabasa na kaya niya? Grabe, no? Parang yung isang Duterte, pumunta sa burol nung namatay na bata. Yung basketballista ba? Hindi, yung dun sa Tacloban. Yes! Oo, pumunta sa burol. Diba, yung tokhang nila, ang daming namatay na bata, Exactly. mahigit 200, at ang sagot lang ni PNP Chief Bato noon, happens. Ganun lang. Yeah. Di ba? Kaya, napaka-sympathetic nila, di ba? Right. Feel mo? Oo. Na-feel mo? Feel na feel ko. Ako naramdaman ko Na randam ko sa kaibuturan Oo. ng aking puso. Oo. Ang kanilang sympathy. May buturan na yung puso. Bopis na yung puso mo niyan. Kaibuturan ng pusod. ng pusod. Oo. Anak, mag-ayos ka. No? Nakakaloka. Si Robin kasi. Sinisi si Robin. Nakakahawa. Nakakahawa ang kanyang resilience. Ay, hindi natin kaya yun. Yung kanyang kakapalan ng muka.
no? At yung pagiging ipokrita ng Vice President, wala tayo doon. Laos tayo. Laos tayo. It's really funny na nagpatawag siya ng, alam mo yun, nag-urge siya ng special session ba yun? Pero nung nag-special session naman, nasa special screening siya. Correct, O, correct. diba? No? At magkasama pa sila ngayon ni Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano. Pumunta sa lugar mo. Oh, wow. Oo. At nagpapaliwanag, ba't konti lang ang dala nila Okay. na relief, no? Doon sila sa police station magpaliwanag. Actually, nalulungkot talaga ako sa naganap na shooting incident kasi this involves mga minor de edad eh. Yes. And instead na, alam mo yun, tutukan kung ano talaga yung nangyari at paano mariresolba, ay talagang pinupolitika, naging opportunity ng mga the likes of Robin Padilla na tirahin si Senator Kiko Pangilinan na para bang siya lang ang author noong juvenile Tama. justice law. Pero tanong natin, eto ba talagang juvenile justice law ang problema? Well, it's a whole of nation problem na nangangailangan ng whole of nation approach. Di ba? Dahil bahagi yan ng ating education problem na very formative ang ating kabataan. Mahalaga rin dyan yung mga support systems. Halimbawa, ang knee-jerk reaction nila, babaan hanggang 12 years old yung pwedeng ipakulong. Ipapakulong mo kasama ng mga adult na mga preso sa munting lupa. Di lalong sumama yung mga pananaw ng mga batang yan. Para siyang nagiging crime university. Yes. So, tingin ko kombinasyon niya ng implementation kung ano na yung batas na nandyan. Halimbawa, yung Republic Act 106-30 na nilalagay na yung mga 12 to 15 years old na nag-commit ng heinous crime, no, ay within the bahay Pag-asa ay magkakaroon sila ng specific na hindi naman kulungan, pero parang doon sila mako-contain, no, habang sila ay binibigyan ng rehabilitation, counseling, pero medyo similar yan doon sa juvenile system sa ibang bansa. Pinaparusahan pero nire-restore din. Yes, a combination ng prevention na maulit yung ginawa nila, accountability, dahil kahit bata pa sila ay kailangan maisip nila na sila ay accountable sa kanilang mga ginawa, lalo na mga heinous crimes. At ikatlo, nire-rehabilitate sila ng pursigidihan, no? Yung mga talaga may counseling, may mga psychiatrists. Paano hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila. Marami diyan kasi ay mga walang mga magulang o abusado rin yung mga magulang, no? Or idol si Bato. Or idol si Robin. Yes, idol si Duterte. So, ika-counseling mo yan. Ang problema, yung pondo na dapat ginagamit dyan, saan napupunta? Ghost project. Kala ko sa bulsa no? Bulsa nga, no? Napupunta sa corruption, di ba? Kaya ugnay pa rin yan doon sa sinasabi ko na whole of nation approach. Exactly. Corruption, management, governance, leadership. Kung ang mga leader mo, katulad ng mga walang hiya sa Senado, edi siyempre, yung mga bata ay ganyan din ang kanilang magiging role models, talagang magkakwan yan, no? Magiging wayward ang kanilang mga buhay, to say the least. Kaya nga sabi ko, mo na nakabahog tik-tik ninyo. Kasi kayo yung gigil na gigil sa krimen na ginawa ng mga bata, tapos sinisisi sa, alam mo yon, sa authors ng juvenile justice law na para bang kasalanan nila at nagkaroon ng baril ang mga bata. Pero sila din itong tuwang-tuwa sa EJK, tuwang-tuwa sa patayan, palakpak ng palakpak kay Robin Padilla sa kanyang mga koleksyon na AK-47. Ay, ikaw pala yun. O, di ba? Tapos yung idol na idol nila yung presidente na gustong mamaril ng mga babae. Yun yung mga idol nila Mga rebelde. Yes, tapos no? idol na idol nila yung VP Sara na nagtuturo ng isang kaibigan sa mga bata. Ay, yung kwago. Oo, nagsispeech sa mga grade schoolers pero maya-maya
gaganon-ganon, magbibiolin. Pupugutan ng ulo. Yun yung mga sinasabi, di ba? Yes, Saka oo. nakakita ng second highest official sa bansa Mhm. na gustong mamugot ng ulo at Exactly. gustong magtapon ng bangkay sa West Mhm. Philippine Sea. Mhm, Diba? Exactly. Saka nakakita ng ganyan. Yeah. Kaya nga lagi sinasabi ko, kung pabata ng pabata ang mga kriminal at mga rapist, nako, wag na kayong magtaka kung ang idol nyo ay ganun din naman. Tapos, itong napaka-self-righteous na senador Mhm. na nagpo-propose ng bagong batas para sa mga juvenile Mhm. na ating lipunan, di ba tumulong siya para makatakas yung isang Exactly. wanted for crimes against humanity? Mhm. The international. Di ba ex-convict siya dahil sa Mhm. illegal possession of firearms? Yes. At least yung AK-47 na binabanggit mo, kompleto sa lisensya yun. No? At saka yung ano, Linawin natin. Linawin natin. yung weapon ko Oh. din, legal din to. This is inborn. Oo. 55 seconds. Ganyan katagal nang naghang si Palace Press Office, Yusek Claire Castro. Ay, naghang din ako. Sa isang press briefing sa Malacanang, biglang natigil sa pagsasalita si Auntie Claire matapos ang kanyang opening statement. Akala ng ilang nanood, naglag ang internet. Pero hindi. Sa mismong briefing, takang-taka rin ng mga reporter kung anong nangyari kay Auntie Claire. Pero matapos ang refresh button, back to regular programming na ulit. Yahoo! Ano nga pa talaga nangyari? Parang may ano ba? Ano ba yun? May, baka hindi nakapag-charge. Hindi nakapag-charge ng ano. Akala ko lang bilang napaisip si Auntie Claire. ng Or baka mga- may inaayos sa technical. Pero actually, akala ko talaga yun na yun. Parang binati niya lang, ay, magandang hapon, Malacanang Press. Pero rare yun, ha? Mm-mm. Yung naglalag. Mm. Lalo na si Auntie Claire. Oo. Na tuloy-tuloy magsalita. Oo, exactly. Parang yung bisita natin dito. Pero that can happen to me pag there are a lot of things going on in my head. Mhm. Naglalag din ako. At least ikaw, marami nangyayari sa utak mo. No? Yung iba dyan. No? Yung iba dyan. Kahit walang Oo, nangyayari. Itago na lang natin sa pangalang Ano? Robin Itinago mo ni pa. Batman. Marami pa ang pang-asar na balita sa pagbabalik ng The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas. Nagbabalik ang The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas. May pa-shout out! Shout out ang Woo! social media influenza / Senator Alan Peter Cayetano. Sa kanyang Facebook live stream kung saan kasama si Senator Robin Hood Padilla, nag-ala food vlogger ang dalawa. Ibinida nila ang mga inihandang isda at gulay sa kanila. Tuwang-tuwa naman ang mga DDS sa post ng dalawa. Siyempre, sila lang yung audience. Sabi pa ng isang netizen, future president at vice president daw. Palakpakan! Uy, may kakompetensya na ba si VP Sara? Pero kung may likers, meron din silang haters. Talaga? Yes, at ito ang pa-shoutout nila. Binabati din namin ni Robin yung mga galit sa Facebook. may mga kasama kasi kami galit na galit pag nagpe-Facebook kami. Pero so far, natutuwa naman yung mga kasama namin dito. May I encourage everyone, pag may anomalya sa lugar ninyo, gamitin natin yung social media natin na panggising sa ating Huwag puro chismis, Huwag puro chismis. Gamitin natin sa ang kahit anong tool naman pwedeng gamitin sa tama't mali, but tulungan natin ang gobyerno. Social media influenza. Mas matindi pa sa pandemic ang dalawang yan. Oo. No? Kung Yeah. bumalik yan sa Senado o kaya mag-aspire ng higher position, Mhm. naku, tindi niya. Mhm. No? Parang nung unang Higher panahon, position? Oh my gosh. Ay, si Alan, matagal ng ambisyon yan.
Ano? higher position. Di ba tumakbong vice president yan? Ay, yeah. Pero I remember. OLAT, di ba? Ay, yeah. OLAT siya ron, di ba? Oo. Oh, pero ang pinaghahandaan talaga niya, presidency. Wow, Oo. asa pa siya. Oo. Oo nga, siya nga Dahil- pala yung vice president ni Rodrigo Duterte noon. Oo. Pero balita ko, eto ay balita. Pero Oo. parang alam na yata to ng lahat. May mga ilang kampo na hindi siya kinampanya. Correct. Si Robredo yung kinampanya. Pero Or, parang, oo. nilaglag siya Oo. for bongbong. Oo. Oh. Oo. Kaya, hindi lang siya ambisyoso, Oo. no? Medyo, wag na nga. Wag na. Ano? Tuloy mo baka, na. baka hindi politically correct eh. Oo. Baka maging ano Dahil pa. ba eh, Okay. pan tayo, We are mental health politically, proponent tayo eh. Kailangan ayusin we are eh. politically Oo. correct. Yan. Oo. Bigots. Uy, hello nga pala sa politically correct bigots. Pero, Kwan, dito sa The Lovely Show, naging politically correct na rin ako. Hindi mo napansin? Talaga ba? Hindi mo napansin? Ha? Hindi ko napansin. Oo. Sa iba kasi. Ay, oo. Di ba? Oo. Yeah, nako-call out ka. Yeah. Yeah. Yari ako. Lalo Oo na sa, nga. wala ka sa lolo ko. Ano ko, matindi yun. Oo No? nga. Doon sa Attorney Enzo, ang Oo. Dos Amigos, kay Oo. Cristan. Oo. Lalo na doon sa napakawalang kwentang Yeah. Christian Esguerra. Oh, yan. Oo. Yeah. Oo. Pagpatuloy mo yan. Kahit dito sa The Lovely Na, Show. By the way, Oo. doon sa Cook Fest namin, Oh. ay kumain ng alikabok. Ikaw? Sobra siyang depressed. No? Okay. Sobra siyang depressed. Oo. No? Ay kinuha niya uli akong guest. Okay. Sa kanya siya. Alright. Oo. Nagluto kayo ng alikabok. Oo. Adobo. Adobo niya, adobo ko. Ah. 2 putahe. Oo. Oh. Parang Sorry. competition. Sorry na lang, 2 taon na kasi naghahamon. Oo. No? Eh di nung matuloy, Mm-mm. at yung host ay yung bisita natin dito, Oo. ay So, Ayun. aabangan natin. hindi, panalo. nangyari na. Hindi, I mean, Oo. yung wala pang result eh. Meron na. meron na. Oo, meron na. Pero, okay. Kaya, gets mo? Oo. Adobong piranha ba yun? No. Walang modo. Kanya lang tawag ng mga galit na netizens sa isang umano'y reporter. Umano'y? No? Na umeksena sa panunumpa ni Senador Win Gatchalian. Ito naman si Senator Win, baka may utang. Oo. Habang nagse-selfie kasi ang Senate reporters matapos ang panunumpa ni Senator Gatchalian bilang Senate President, makikita ang isang lalaki sa gilid na biglang itinaas ang kamay at nag-shook ang lahat sa kanyang ginawa. Nag-dirty finger ang lalaking ito. Ano naman kaya ang galit niya kay Senator Win? Ayaw niya ng Winry? Na-shook kasi yun. Na-shooked. Na-shooked. I was shocked. Actually, ngayon ko lang narinig yan. Ano yan eh? Ano ba yan? Basta, shocked. Gen Z ba yan? Oh, Gen Z? na-shocked. Parang ano yun eh, parang British. I was shocked. Ikaw ang British dito eh. Pinoy tayo, Pinoy. Oo nga, Naku! Sino ba kasi idol nun? Yung mahilig sa ano? Mahilig mag dirty finger then on national TV with a presidential seal. O, di ba? Oo. Di ba? Parang ngat-ngatin nyo. Ngat-ngatin nyo. Ngat-ngatin nyo. Sorry Last song syndrome ako eh. Ngat-ngatin nyo ang kuko nyo. Yun. Ano ba yan? Hindi na ito normal. Ha? Ano nga? Ano ka ba? Normal ba yun? Sa mga journalists? Oo. Meron bang normal sa bansang ito? Ha? Glock 9, Flo G at Easy Meal. Walang sinabi sa rapper na ito, yo. Tax ng ina mo, bantayan mo. Former Finance Undersecretary at Economista, Prof. Shallow Magno. Welcome to the Lovely Show! Yo! Thank you po, thank you po. Excited ako dito sa live Lovely Show With with Ronald Llanos.
Ganon. Dapat ganon, di ba? The Lovely Show. Ay, by the way, Ganon. Hindi mo Binubulan. mapapansin kumuguho self-esteem ko. Tingnan nandito ako, di ba? Ganun. Parang masaya ka. Hindi ako masaya. Malungkot ako Para, nito pag para. ganito. Kasama kita eh. Namiss kita, grabe. Grabe. Oo, tagal na di nagkita. Grabe. Araw-araw mo ako nilalapastangan. Kahapon lang. bago kayo maglapastangan dito. Pasample naman po. Oo. Ano? Sino gusto mong sampulan ko? Oo. Bago kong, alam mo, Hmm. yan yung bago kong hobby ngayon eh. Kasi nung isang, di ba kaka-birthday lang ni Rizal? Bago kang hobby? Oo. Gumawa ng, bugtong raps. Ay, yes! Kasi kaka-birthday lang ni Rizal. Oh, ano yung bugtong raps? Di ka talaga, sa... Bugtong. Bugtong. Di ba? May question ka dun sa rap. Kailangan mo sagutin kung sino yung nire-rap ko. Ito, hulaan mo. Pasensya. Isip ko lang ngayon. Sige, sige. Sabi nila ay babaero, pero fake news ito. Mhm. Meron siyang ngiting aso. Kapag humirit, sagad buto. Sino to? Sino to? Sino to? Si Christian Esguerra? Ngayon ko lang naisip yun kasi sabi mo mag-isip ako eh. Ano kaya? Parang, Sino to? Christian Esguerra? Sino to? Allen Herman? Sasapakin na rin. parang tatay ko yun. Actually, ikaw lang na nakapagpakanta sa akin eh. Ayan Live na. sa YouTube. Imagine nun Hindi mo. once, hindi twice, thrice. Oh, diba? O ngayon Oh. ginawa kita ng sarili mong rap song. Mamaya bubuuin ko na siya. Ilang stanza? Ilang verse ba gusto mo? Alam mo, lovely, ang tawag sa kanya, smiling assassin. Yes. Hindi the yun, smiling hindi yun assassin. figure of speech. Mhm. Talagang, oo. Todas ka pag Todas. natamaan. Todas ka dyan. Oo. Ngingiti-ngiti lang yan, pero may Kasi kaso diba, ka na. Oo. Sabi nila ay babaero pero fake news ito. Oo nga. Kasi baka naman di lang babaero, baka lalakero din. Parang wala maniniwala doon. Ano babaero? Oo. Totoo ba yun? Wala nang maniniwala doon sa una mo Exactly. sinabi. Lalo na sa ikalawa. Oo. Ano yung sinabi ko? Oo. Meron tong ngiting aso, pero pag humirit, sagad buto. Papatingin ng ngiting aso. Sino yan? Sino yan? Nang lait ako sa first line, binawi ko naman sa second line. Pwede bang tawag na lang natin dito, The Lovely Show and the with Cielo Magno? Parang, napakaliit na nga nung aking billing, no? Nilalapastangan pa ako sa sarili kong show. Yan ang smiling assassin, no? Talagang... Di ba ang saya-saya mo? Mas gusto ko pa yung mamamatay tao. Kaya Sige na, game na. Oo. Basahin mo na yung script mo. Nakita mo ba ako nagbasa ng script? Walang script yan. Baka maghang ka eh. Pero bago tayo magkalimutan, no? Bigyan mo muna kami ng sample. Ito na. Di ba? Oo. Yun na nga yung Hindi sample ko, di ba? lang yung- Hindi pa kayo makaka-copyright Hindi lang kasi yung hindi lang yung bugtong. urig na bulong. urig. Ano yung bugtong bulong. Bugtong bulong. Yung talagang kwan. Urig na Rap urig. song. Yung Paano? latest niyo po ay Yung Unwrap ating the Corrupt. Oo. Ayun nga, hindi alam nyo kasi, hindi ko talaga siya minimemorize eh. Yeah. As in, ganun lang yun. Hindi, nasa Tapos puso, sinishoot nasa ko puso na mo yun. yan eh. Nasa puso mo yan. Di ba original? Hindi yun. Kakarap ko pala, Oo. original. Sinagot mo naman kung sino yung nirarap ko. Sino nga? Hindi ko nga maisip kung sino yun. Grabe. Oh. Papagawa ka pa sa akin ng bago, kakagawa ko nga ng bago, di mo pa nasasagot, kakagawa ka pang isa. Ito, sabi nila, anak mo siya. Oh. Pero yan, hindi hustisya. Kapag humirit siya, DDS, nagkakandara pa. Sino siya? O yan na, second, nakakadalawa na ako ha. Yan ang bagong balagtasan, di ba? Wow. Oo. Kasi nga, Yan ang bagong naisip balagtasan. ko, Oo. di ba Bigyan nung- nyo nga ng kapito. No? Parang low energy eh. Low energy, naisip mo ba, no? Lovely, nung panahon ni Sen Edu, nung buhay pa si Rizal, Aha. ang mga bata, binabasa ang Noli at Philip. Oo. Nai-inspire ka sa language nila nung panahon ni Yeah. Balagtas. Oo. Tapos binabalik natin yan with awareness. Mm. And kaya sa sample, Yeah.
Alam niya ni Sen Edu, panahon niya yun. Okay naman. Ngayon, panahon natin. Kainuman ko si Father Damaso. Kainuman ko yun. No? Kaya naman pala. Ikaw naman ang gumawa ng sample. Pinulpi ko na eh. Pinulpi ko na eh. Naging magkaribal pa kami kay Maria Clara. No? So tama yung bugtong ko kanina. No? Minsan babaero, minsan dalakero. Si Damaso pala. Ang type niya. Tama na. Sa inyo. Pero ayun, bago tayo magkalimutan na naman, no? Bigyan mo naman kami ng sample ng rap Teka na, mo. ito hindi rap. Alam niyo naman, iba-ibang genre tayo. Mula classical hanggang Pero paano ko tumalon? From being undersecretary to rapper? Na-realize ko, Ano yung mas gusto mo? Undersecretary o rapper? alam mo, na-realize ko mas malaki yung impact kapag rapper ka kaysa undersecretary ka. Kasi pag undersecretary ka, Totoo kailangan naman. mong makinig sa utos sa taas eh. Pag Under rapper ka. ka, Kahit mali. exactly. utos. Pag rapper ka, pwede mong i-rap lahat, pati mga katabi mo. Hmm. Diba? Oh. I-rap, yun ba yung balutin I-rap. mo ako? Sharon yun, Sharon. Ano pala yan? Hello, Tita Shawi. Nabwisit yun, kamakailan. Parang kanina pa tayo nag-off topic dito. Piling ko matatapos yung show na to ng hindi sumusunod Eh, sa... wala namang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan dito. Oo, pero... Parang pasok ako. Pero curious ako kasi I was stalking sa iyong Facebook page. Pinost mo at saka napaka-proud niyo po. Grabe. Na, Yan yung oo, aking mabait na mode. Oo, na- pinost niyo yung accomplishments ni Vice President Sara Duterte at pinuri niyo pa nga, sabi niyo, yan yung gusto niyong Yes. pangarap niyong gobyerno sa... Yes. Grabe, I'm so impressed, Eh di diba? wow. Sa dami ng punong natanim, Oo. sa daming dole out na napamigay, yan Oo. talaga yung pangarap ng gobyerno, lalo na sa Oo. barangay level. Sa Saka yung barangay libre level. sakay. Diba? Oh. The checklist, solve niya yung problema Oo. ng mga tao sa barangay. Barangay. Oo. take Talagang note. bilib na bilib ka. Grabe, Oo. barangay. Libre-libreng Minsan pwede rin sa sakay. student council, ganyan. Ah. Tree planting, diba? Yun yung mga project ng student council. Dating presidente ng student council to Oo, sa UP. Nag-tree planting din ako. Mm. Kita mo mga puno sa UP, kasama yun sa tree planting Yan, na. nung college din Patay na ako. lahat. Buhay. Diba? Yung mga ganyang Yeah. level ng accomplishment, Oh. dapat siyang tinatapatan ng mga barangay captain. Diba? Kasi yan yung makikita mong quality ng service at the barangay level. Pero tawag sa'yo, hindi ko alam kung sinong walang kakwenta-kwenta yung taong tumawag sa'yo na smiling assassin. Oo. No? Pero kung ikaw ay talagang smiling assassin, sino ang i-assassinate mo sa ngiti mo? No? Sa Senado. Sinong paborito mong senador? Paborito ko senador, Oo. si Robin Padilla, syempre, tinatanong Bakit? pa ba yun? Bakit? Di ba sabi ko nga, Oo. tax ng ina mo. Oo. Bantayan mo. Siya yung example na itatax ng ina mo eh. Di ba? Oh. Magkano pinapasweldo natin dyan, bon-bon? Parang hindi lang tax ang problema ng tao. Hindi, ito kasi, alam, pasensyahan nyo na, galing kasi ako sa mining event. Oh. Isa sa mga pinakamadrama dun sa nangyayari sa Nueva Vizcaya, sa Dupax. Ay, Iyak pa ay, siya, ay. nakawawa naman. Pero, go naman siya nung binaba ang mining tax. Walang kakwenta-kwentang mining tax natin. Ito ang evidence po nang kapag hindi ganun kalalim ang thinking ng ating mga politiko, may disconnect. Ginawa mong Yeah. napakamura ng mina, tapos magtataka ka, bakit daming minero? Diba? Correct. Oh, di ba kasayangan ng tax yan? Binoto-boto ko, pinapasweldo ko, tapos interest ko. Sino pang ikalawa na senador na Ay, gusto syempre yung, mong ngitian? syempre yung Oo. subject ng ano ko, ng oo, bugtong yung rap bago ko, diba? Bago mong kanta. Minsan, Ang title nun? Unwrap the Corrupt ba yun? 10K. Ay, 10K! Oh. Parang, yung Alam mo na Parang kung sino si- yun, ha? Bruno 10K Mars yun eh. ayun. Kung si Bruno Oo. Mars, merong ano yung kay Bruno Mars? 24K. Yeah. Ako may 10K. Oh, Diba? okay na yung clue. Alam mo na. Mahilig siya sa live Ha? selling. Baka naman Oo. minsan may live cooking. Ay, yung live cooking. Pero ngayon kasi, ang binibenta niya online, kangkong. Bakit kangkong? Dahil pinulot siya sa kangkungan. So habang nasa kangkungan siya, namitas na rin siya. Namitas na rin Sana siya. hindi yung magulang yung kinuha niya, yung sariwa. Ano? Oo. Oo. Pero matagal ko nang kilala. Hindi marunong magluto. Si 10K. 10K. Diba? Parang na-inspire ako ni Bruno Mars. Si Bruno Mars may 24K. Ako may 10K. Nagpromisa kasi siya noon Oo. ng 10K. Yeah, Sa- sa lahat ng Pilipino, di ba? Oo. Diba? I think kailangang Eh, ma-remind best- yung mga kababayan natin noon eh, Oo. diba?
10K bawat pamilya. Ano na? Nasaan na? Nagbakaawa na nga si si Direk Lino Cayetano na wag daw siya yung sinisingil. Kasi bawat post niya daw, sinisingil daw siya ng 10K. Ano ba kayo? Nagpromisa na nga ng 10K, gusto nyo pa? Totohanin? I-deliver? Ano ba kayo? Oo nga naman. Sa kuweba ba kayo Too much. nakatira? Ang taas naman ng expectations Oo. nyo sa mga senador. Oo. Parang si Marcoleta rin yan. Nangako ng libreng kuryente, di ba? Mm. Yun na yun. Pangako lang Pangako yun. lang Naniniwala naman kasi kayo masyado, di ba? Siguro sa susunod na guesting natin kay Shelo, ililista niya lahat ng mga promising. Ay, Dahil napakarami Promising. natin promising politicians, di ba? Iisa-isahin. 10K, trabaho. Hindi yun. Every Diba? election ba, di ba Oo. kayo pinangakuan ng trabaho, pagkain, hanap buhay? Tinanong niyo ba kung paano nila gagawin yun? Walang tanong-tanong. Wala. diba? Pero hypothetically, kung sakali ikaw ay maging senador, ano naman ang iyong ipopromisa sa Yes, kanila? that's- Alam mo, Interesting. unang-una ko ipapangako. 100 days, abolish natin yung BIR at customs. Ha? Paano tayo kikita? Hindi alam mo kung Oo. bakit. Oo. Gusto ko kasi nakakonekta yan sa social protection natin. Hmm. May certain level of income ka bilang Pilipino. Mm. At ito yung dapat na natatanggap mo para mabuhay ng maayos. Kapag yung Mm. income mo bumagsak dyan, Mm-mm. hindi ka dapat binibigyan ng tax. Binibigyan ka ng subsidy ng gobyerno. Hmm. Negative tax. 'Di ba? So Mm. dapat nakakonect yan sa sistema ng BIR dun sa social protection. Kasi kung pwedeng online ang pagbayad ng tax, dapat online din yung pagtanggap natin ng subsidy sa gobyerno. Hindi pumipila kay barangay captain. So, Uy, ang gusto ko suggestion yan. mo, Oo, online na naman. lahat. Dapat naman. Oo. Para mabawasan ng EPAL. Balak mo rin ba i-privatize ang customs? Paano may ibang Hindi bansa? privatization ang tawag Oo. doon. Ang Oo. tawag doon government corporation. Pagka sinabing privatization, masyado ka talagang kapitalista, Oo. imperialista, mag-isip, Hindi, ha? kinakausap lang kita sa Senator Ronald. kinakausap lang kita sa lengguwahe mo eh. No? Di ba lengguwahe mo yan? Oo. Mahilig sa privatization. Ako nga, kung ako eh. Social ownership Ako nga, of the government. factors of production. Uy, pangarap ko yan. Yung Corporation. yung, mas para ka yung palang China. serbisyo ang lalapit sa tao. Hindi Diba? yung magmamakaawa pa Exactly. ang tao. At Kasi entitlement natin yun. Biniyaran natin yun ng tax. Kapag kumikita tayo, nagbabayad tayo ng tax. Kung wala tayong kita, dapat tinutulungan tayo ng gobyerno para iangat yung buhay natin. But that's part of our entitlement as citizens. Therefore, kung entitlement yan, hindi natin yan dapat nililimos sa mga politiko. Dapat binibigay sa atin yan Exactly. automatically. Right. So, yung BIR natin, dapat nakadikit yan sa social protection dahil ang mga Yes. mamamayang Pilipino hindi pinanganak para pigaan ng tax. Hmm. Pinanganak tayo para tulungan din tayo ng gobyerno So, kung kailangan natin. So hindi mo naman talaga gusto i-abolish yung BIR No. at customs. Babaguhin lang. Gusto natin silang no? i-upgrade. I-upgrade. Oo. Baka kasi biglang malito yung mga tao. Oo. Ha? Saka kukuha ng revenues. So, Diba? may pang-ano na sila, Oo. isa-splice nila to. Yung si Prof. Shelo Magno, gustong i-abolish ang BIR. DDS. Uy! Mga DDS, gagamitin niya. No? Bago naging pinakakorap na Oo. institusyon ang DPWH, it was the BIR, BIR was and- that honor. Ha? But, marami po tayong kilala sa BIR na gusto din talagang baguhin ang sistema at alam nila na kulang ang kapasidad para magawa ang epektibong trabaho ng isang tax institution. At yung tax institution natin dapat nakakabit yan sa social protection. Oo. Dikit yan dapat. At saka Pero- isa pa, Hmm. kung bakit kailangan isama sa trabaho ng BIR, yung pagkakaroon ng opisina for tax advocate. Hmm. Diba? Anong ibig sabihin nun? Para kang may ombudsman na ang trabaho niya i-champion yung taxpayers. Hmm. Bakit? Kasi ngayon at the mercy tayo, tanong yung mga enterprises natin. Pag na-audit ka ng BIR, makakareklamo ka ba? Wala, diba? Saan ka pupunta? Sino magpoprotekta sa'yo? Wala. Pero kung meron tayong ombudsman, taxpayers advocate within the BIR, at least may champion na nagbabantay sa atin. Yung mga enterprises natin, yung mga business sector natin, meron silang tatakbuhan para tumugon dun sa mga harassment ng BIR. Pero in a way, yung BIR kasi nag-i-implement din ng mga macroeconomic policies ng gobyerno, di ba? Yes. So, kailangan mayroon kang baguhin on that level. Mm. No? Dahil cog in the machine, itong BIR eh. No? Isa siyang bulok na cog, pero cog pa rin siya. Halimbawa, yung taxation framework mo, no? Na basically, ang malaking bahagi ng taxes galing sa mga karaniwang mamamayan. No, dahil sa indirect taxation. Tapos yung mga mas marami ang kayamanan, sila yung mas maliit ang buwis, Correct, di ba? correct. Yung IBAT na implementation ng ganyang klaseng framework, etc. etc. So, from BIR, dapat kasabay ito.
Diba? Diba? So, Yung reforma. bakit first 100 Mm. days? Kasi sabi mo nga, Mm. yan ang nagpopondo sa gobyerno. Pero hindi natin siya kailangan tingnan lang as source of funding. Kasi yun ang nangyayari sa BIR at the macro level, di ba? O magkano na nakolekta mo? Kailangan mo pong magkolekta na mangolekta Mm. para may pambayad tayo ng utang. We also have to shift our appreciation ng taxation. Kasi katulad ng sinabi ni Senator Ronald, hindi lang dapat piga ng piga sa mga ordinaryong mamamayan. Kasi ang role niya, redistribution. Eh paano kung yung mga mayayaman? Kaya pinag-usapan ng wealth tax eh. They can get away with paying Right, taxes. right. Tapos Yes. yung mga Yun eh. ordinaryong mamamayan, pigang na sa tax. Ang mga big oligarchs natin, magkano ba tax binabayaran yan? Pero ang mga MSME natin, Yes. pigang sa tax. Pero So, pagdating sa yung kailangan na nila ng tulong, wala. wala, diba? So, kailangan natin isulong itong payers advocate, yung ombudsman para sa mga taxpayers. That's one. Pangalawa, sa performance ng BIR, hindi lang sapat na kolekta ng tax. Kailangan, Collect and collect. diba? Mm. Di ba dapat tinitingnan din natin ilan sa mga small and medium enterprise na pag-graduate para maging large taxpayer? Kasi kung pinipiga mo lang sila sa kakatax, tapos nananatili silang maliit, paano sila makakalikha ng mas maraming trabaho? Yes. Di ba? So dapat kasama sa vision yan, hindi lang yung piga ng tax sa mga taong bayan, kundi paano mo pinapalago ang industriya? Paano mo pinapalago ang enterprise? Paano naman kaming nakikinabang mga ordinaryong tao sa tax na binabayaran? Pero, Prof, yung mga sinasabi mo kasi, hindi lang pang senador yan eh. Mm. Yung sinasabi mo ay pang presidente. Kailangan ng mga tubig. Oh, wow. Diba? Pang presidente yan eh. No? Dikit-dikit yan eh. Dikit-dikit yan eh. Ng So, buong dapat, economic program ng gobyerno. Dapat mag-take note na ngayon si yung gustong magpresidente. Libreng advice na po ito, no? Kaya nga, ibalik natin doon sa yung barangay captain accomplishment yan eh, di ba? Kasi kung bibilangin, ilang puno kaya ang pwedeng itanim ng, isipin mo kung yan ang project ng Office of the President, mag-elect ka ba ng presidente na ang priority ay magtanim ng puno? Eh, kaya ko rin yun eh, ba't hindi na ako magpresidente, di ba? Kailangan po nating taas-taasan ng ating level of expectation sa pamimili ng presidente. Tama. Diba? Dahil, sino ba naisip mo? Naman, nakasama ba sa accomplishment niya? Paano niyang babayaran yung 18 trillion na utang na natin ngayon? Mababayaran ba yan ng tree planting, ha? Yung 18 trillion na utang natin, mababayaran ba yan ng pagbibigay ng education supplies sa mga estudyante? So, ang tingin mo yung linchpin sa ating mga problema at sa mga solusyon ay nakatali sa taxation? Sabi nga nung panahon ni Bill Clinton ba yun? It's the economy, stupid. Ang problema, ang dami stupid eh. Walang economy. Exactly. Nagtataka ka pa ba kung bakit ang ekonomiya natin halos pinakabababa na sa Asia? Nakakagulat yan ah. Ngayon mo lang nabalitaan, no? Nakakagulat yan ah. Diba? Ang klase ng underemployment natin, napakataas, diba? That's an accomplishment. Ang bilihin, pamahal ng pamahal, pero ang hanap buhay, pababa ng pababa. Pero may mga developed countries na napakataas ng succession, pero hindi nagreklamo yung mamamayan. Bakit? Dahil bumabalik sa kanila. Right. Education, Exactly. social services, di ba? Et cetera, Public et cetera. transport, Di ba? diba? Oo. Health insurance, diba? Pansin ko Filipinos, they feel heavily taxed, pero parang nagsistruggle tayo na makita yung balik. Oo. Alam mo, gusto ko talagang ma-realize yan ng mga Pilipino para supportahan na nila yung sinusulong ni Sen Edu na electoral revolution. Ganito dito sa show na to, di ba? May silent part, tapos may parang The Lovely Show. Ako yung subdued part. Di mo Isulong napansin? ang Di mo napansin? electoral Oo, di mo napansin? revolution. Lalo na pag ikaw ang guest, nagmumukha akong subdued eh. Pansin mo, Sobra anak? pa sa subdued. Pansin mo, anak, di ba? Diminished. Talagang struggle eh, para makasingit ako, di ba? Parang walang nasunod dito kasi mag-wrap up na daw tayo. Kaya, Nandun pa lang tayo sa first line. Ako, ang dami kong hinandang tanong, pero parang wala. kaya kung ako may-ari nito TV5, tsaka 1PH, etc. Dapat may 3 TV program ito eh, no? Parang ikaw, lovely. Wala pa pong kape niyan.
O sige, wrap the wrap. Wrap the wrap. Oo. Pero siguro panghuling tanong. Oo. Panghuling tanong, no? Serious na serious po. Sige. Anong ginagawa mo sa iyong downtime? Mag-rap. Anong ginagawa mo pag Yeah. ang iyong energy na medyo low level? Sa palagay mo Yung ba, ganyan. naglo-low level energy? Hindi. Oo. Di ba kuwang ka rin? May Ako green thumb? ay di ba? nagbo-bonsai para kumalma ang ating ano. Hmm. Inayos ko yung mga bonsai ko, kinakausap ko sila. ganun. Tapos Masagot, biglang- di ba? Yeah. Oo. Sabi nila, ang sugot po dun sa bugtong nyo, Ronald Llamas. Shello Magno, kinakausap ang kanyang mga bonsai. Yeah. At binigyan niya ako Yes. ng dalawa na mamahalin na bonsai. Oo, mahal, no? mahal binigay. Tanong mo ko Oo. nasaan na. Nasaan na? Sumalangit na. Oh my God. Kaya mabait siya sa akin, kaya nang gawin ko sa kanya, diba? High maintenance pala ang bonsai. Oh yeah. Di ba? Di ba? Kailangan tinatapasan mo yung energy. Kaya nga, lagi ko siya tinatanong, gugupitin ba yung mga dahon? Sabi ko, kalbuhin mo! Dapat alam mo kung ano ibig sabihin ng kalbuhin. Kalbuhin mo yung bonsai. Sa mga halaman ko, talagang pinapakuan ko, parang mukhang gubat yung bahay ko eh. Dahil sa, pinapabayaan ko siya, na maging wild. Tapos ang sabi sa kanya, kalbuhin mo. Tapos pinatay na pala niya. Yun, permanent na kalbo na. Kasi kang gumawa ng rap na gano'n, kalbuhin mo! Ronald Llamas mo, kalbuhin mo. Nilyamas mo na nga, kakalbuhin mo pa. Parang hindi maganda yung naririnig ko yun. No? Lovely Granada and Shallow Mago show with Di ba? Ako na niyayari dito. Thank you so much, Professor Shello Magno. Thank you. Asahan niyo po, magbabalik siya. Magbabalik siya. Sa susunod na dekada. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng isa na namang walang kakwenta-kwentang analyst sa kabilang panig. Kung sa banat, talo niya si Banat Bay at Sasot. Ito na ang ating resident analyst, AI analyst. Walang iba kundi si Jin Po. Syukran, Ronald and Lovely. Ano na naman itong kalukuhan ng impeachment prosecution team? Bakit may nalalaman pang pa-ABP? What's that? Kabayong bundat? Kung sa bagay, ano nga naman ang magagawa mo kung alam mong lalamunin ka ng buhay pagdating ng impeachment trial? Didn't Sarah say there will be bloodbath? Pre-trial pa lang, dumanak ng dugo. Politico.com released an article na linamon ng buhay si Congresswoman Jervil Luistro na defense attorney. Kung sa bagay, ano naman ang asa natin dyan kay Luistro? She's not a litigation lawyer. Saan ba nag-aral ng abogasya yan? Lalamunin talaga siya ng buhay ng defense lawyers who are highly skilled. Who else is in that panel? Bel Zamora? Naipo baby yan mula sa mga angka ng Zamora ng San Juan. Buti na lang, my good friend, Attorney Lorna Capunan was there to save their asses. Back to you, Ronald and Lovely. Yeah, nakita ko rin yan. Nilamon ng buhay. Ang sagot nga ni Kong Terry Ridon, anong bahagi? Hoy! Gano'n. Kaya sagot niya, hindi ko sagot yun baka mamaya, babanatan na naman ako To dito. quote. Kinuquote lang natin si Kong Terry Ridon na bahagi ng prosecution. Pero kung tatanggalin mo yung mga pangalan, ng mga binanatan nitong si Jean Pupu, no? Akala ko, ang nire-refer niya ay si Attorney Sara Duterte. At saka si Attorney Bundok. Akala ko yun ang mga pinapatamaan niya. Actually, Tanggalin mo lang yung pangalan, yeah. Kong Luistro, diba? Parang sila yung Sila yung- nakikita ko image Most likely Diba? nilalamon ng buhay. na mga legal luminaries, di ba? Mga legal luminaries. No? Akala ko nga talaga. Pinapanalo na kayang kaso yung mga yan.
Ang alam Diba? ko wala eh. Oo, Hmm. sila Attorney Panelo. Oo. Tindi nun, di ba? Hindi mo lang yun makikita sa Kisame. Ah. No? Butik. No. Si attorney. Hindi alam ng mga tao, attorney si Vice President. Oo. Oo. Let me remind you, Attorney Sarah Zimmerman Duterte. Yes. Mm. Oo. Ilan kaya ang kanyang score sa bar exams? Uy, no? 80-80 nga. I mean, Oo. 80. Sorry, nadoble ko kasi Oo. sobrang talino eh. Ah, Dinoble ko. correct. Oo. Tapos ito si Attorney Waranto Pares Aha. Bondok, Oo. di ba? Na paborito ko, hindi ko alam bakit. Oo Diba? nga. Ano bang ginawa mo sa kanya? Ewan ko sa kanya. Ikaw naman kasi anak eh. Sinabi ko lang naman yung ano. Hmm. I was just pointing out to the fact Hmm. na naniniwala naman talaga siyang kayang iserve ng lawyers ang warrant sa kanilang Yun kliyente. lang ang binalab mo. Yeah, yun lang. Sigurado ka? Yes. Parang mas malalim pa yung hugot eh. Hindi, I don't know, Hmm. but he just prepared 17 paragraphs for me Oo and nga. told me I was an exceptional basher. Thank you. Ang tawag doon parang 17 medalya, di ba? Yung kanyang 17 paragraphs, di ba? Oo. Ayun, let me be the one. Ngayon naman, magbasa muli tayo ng mga makabuluhang puna ng mga netizens. Super inspiring. El Nabuya, ito ang show na napakawalang kwenta. Ha 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 ha. Ang tanga na babae at ang tanga na lalaki. Seymour. Seymour. Seymour, yun ba yung ano ng Seymour? Wilmar, mga impacto nagsama-sama. Of course, kasi malaki ang aming impact, kaya impacto talaga kami. Impacto, impacta. Eh, minsan kailangan ng mga impacto at saka impacta para hawain ang mas malalaking impacto. Oh, ang mga At wakwak. impacta, di ba? Mga wakwak o mga Oo. kikik. Oo. Sabi nga nung isa kong kaibigan, Oo. no, na actually hindi ko kaibigan, Oo. binubuli ko daw siya. Ah. Alam mo na kung sino yun? Sino? Eh di si Humba King, Oh, Harry Roque. Binubuli ko. Ako, may ikaw? imagine mo ba ako na bully? Ah, well, kapani-paniwala naman. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Enrico Torregoso. Kakaiba itsura nila. Mahirap i-drawing mo yan. Anong mahirap? Drawing nga nila ako. Oh, talaga? Oo. Ano, abstract art? O Hindi. surreal? Yung ano, parang Oo. mangga. Ay, akala ko si Aimee yun. Sorry. Oh. Januar, Palmera. Akala ko, tao, puwet pala ng manok yan. Uy, masarap yun, Uy, ha? masarap ang puwet ng Paborito manok. ko yun, ha? Yes. Oo, yung adobo Oo. na barbecue. Oo. Basta malinis lang. Basta nilinis na mabuti, masarap yun. Paano mo naman malalaman? Nalinis, mabuti, kinain mo, luto na. Oh. Kent Bosogan de Dios. Nagsama-sama ang mga ulaga. Ulaga. Ha, 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 ha. Ano ulaga? Mga ulaga. Ah. Mga ulaga. Eliazar from Morcan, anong nangyari sa 1TV? Bakit meron silang show? Yung show nandoon. Na ganito, The Lovely Show. Ano to? Mental hospital show? Medyo hindi malayo. Ah. Salamat sa compliment mo, ha? Oo. Krisa Luchan. Nagsama-sama ang mga kolera at alipunga. Iisa, pulmahan ng mukha ng dalawa. Mangga, Mangga, yung isa naman, snowman, nakadikit ulo sa katawan, walang leeg. Snowman, cute yun ah. Snowman, Ronald the Snowman. Rafael Batilo, nagstoryahan ay ang mga abnormal, mga kulang sa buwan, mga premature, madali sa incubator. Yes. Parang ako sobra eh. Sobra. Sobra sa buwan. Ikaw? Kulang. Kulang. Kayo po. Nude. Sumangka sa dagad. Hirap naman ang mga pangalan na to. Nag-uusap ang mga tanga. Obo. Buti nga, nagkakaintindihan sila. Of course.
Birds of the same feather are the same birds. Para ko fly together. Christian Esguerra. Ay, Rosales. Rosales pala. Sira na ang ulo ng mga gonggong. Gongdi. Medyo. Yeah. Shelo Magno. Basher na pala natin si Prof. Shelo Baginaon Egamaw. Yung kasama mo, galing bumatak at nagpakita ng trip. Sino yun? No? Ares Ramacula. Alam ko, Dracula. Ito yung program na nakakasira sa TV network. Lalo-lalo na sa mga host at guest nila. Wala pang krimen. Suspect na. Judge, jury, and executioner. No? That was almost a compliment. Almost? Almost. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng special text line para sa mga gustong mag-bash sa atin. Yes, so talaga namang ginaganahan tayo sa Para kanyang mas mga dumami ang inspiring. nanonood, di Yes, ba? mga inspiring messages. Mm. Maraming salamat. I-text lang inyong comment at i-send sa *8080 to Oo. all smart subscribers. So, galingan nyo naman ang pambabash. At yan, ang isang oras na naman ng mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Ako, si Ronald Llamas, hindi pangit. O, ako si Lovely Granada. Ito ang The Lovely Show. Sabay tayo dapat. Again, Okay. ito ang Sabay tayo Okay. Ito ang The Lovely Show! Also with the Ronald Llamas.